Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Mga kapatid, ito po ang gusto kong tandaan ninyo. Hindi lahat ng iyong pinagdarasal ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Kadalasan, ang binibigay ng Diyos sa iyo ay yung kaya mong ingatan, pagyamanin, at palaguhin. Amen? Yan po ang ibig sabihin doon sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. The one who has, more will be given. The one who has not, even what he has, will be taken away. Ano yung binabanggit niyang has? Ano yung meron na tinutukoy ng ating Panginoon? Ang meron dito ay yung ugali ng pag-aalaga, pagpapahalaga, at pagyayaman sa pinibigay ng grasya ng Diyos. Kaya nga po, balikan nyo itong ating nabasang ebanghelyo. Sa umpisa pa lang, nagbigay ng larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi niya? Hindi daw nilalagay ang ilaw sa ilalim ng buslo o sa ilalim ng kama. Ibig sabihin, hindi sinasayang ang binibigay niyang biyaya. Kapag binabaliwala mo ang bigay ng Diyos, hindi ka na niya bibigyan muli. Amen? Understand? God will not give you more if you do not appreciate and cultivate. Kwento po ng isang kaibigang kumpare na na-assign po sa Roma, sa Italia. Wag nyo daw pong sasabihin na masarap ang pagkain kapag kayo ay kumakain sa restaurant. Bakit? Kasi kapag daw narinig nung chef, nung tagaluto, na nasarapan kayo doon sa kinain niya, alam niyo pong gagawin niya? Lalabas daw po siya sa kusina, makikipag-inuman siya sa inyo. Ibibili kayo ng wine, ililibre yung inyong pagkain. Ayan. Dahil in-appreciate mo yung luto niya, dadagdagan pa niya yung pagkain na in-order niyo. Tingnan niyo po mga kapatid, you will have more if you are more grateful. Amen? Tanong, bibigyan mo ba ng pagkain yung bata? Kung nakikita mo, nilalaro-laro lang niya yung kanyang pinggan. Di po ba hindi na? So understand, when God does not answer your prayer, God is just preparing your heart and your character. So before asking God for something, ask first yourself. Can I manage the blessings that God will give me? Bago ka humingi sa Diyos, maging tapat ka sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, handa ba ako? Kaya ko ba natanggapin? Kaya ko ba naalagaan? Yung pagpapala at blessing na tatanggapin ko sa Diyos. Anybody can receive God's grace, but not everybody can keep God's grace. Mahalaga pong maunawaan nyo. Tayong lahat pwede tayo makatanggap ng biyaya galing sa Diyos. Pero hindi tayong lahat kayang hawakan, kayang manatili ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Because some of us are irresponsible. Amen? Remember and understand, God's blessings come with responsibility. Tingnan mo muna yung kasalukuyan mong buhay bago ka humingi sa Diyos. Baka naman, dasal ka na ng dasal. Gusto mo, magkaroon ka ng bagong bahay. Pero tinitignan din ni Lord yung kalagayan ng kwarto mo. Parang binabagyo araw-araw. Di po ba? Pagkarumi-rumi. Kung nga kwarto pa lang, hindi mo na maayos. Bahay pa kaya? Hindi po ba? Paano ka bibigyan na magandang damit ng Diyos? Yung suot mo pa lang, tinatapon mo kahit saan. Nagdadasal kang yumaman. Pero nakikita ni Lord, hindi mo pa kayang humawak ng mabuti ng pera. Ang dami mong bisyo, puro kaluho. Wala kang pagpapahalaga. Di po ba? Nagdadasal ka, gumaling ka sa iyong sakit. Pero araw-araw naman sinisira mo yung iyong katawan. Palagi ka puyat. Sobra ka sa kain, wala ka naman talagang disiplina, puro ka na-i-stress. Nagdadasal ka, pumasa ka sa board exam. Pero si Lord, nakikita niya yung notebook mo.
blanco, walang laman, kumokopya ka lang sa iba, puro ka late, kakaunti ang iyong effort. Kapatid, patunayan mo muna sa Diyos. Deserve mong bigyan ka ng mas marami. Kung yung ngayon pa lang hindi mo maparami, paano papaparamihin ng Diyos yan? Hindi ka binibigyan ng Diyos kung may dahilan ka, kung hindi mo kayang dalhin ang kanyang grasya. Hindi ka bibigyan ng Diyos kung hindi mo kayang dalhin ang grasyang bigay niya. Hindi dahil kuripot ang Diyos, kung hindi dahil mahal kanya. Kung makakasira naman sa iyo yung ibibigay niya, di ba? Hindi ka muna niya pagbibigyan. Amen? Isang prinsipyo po ng Diyos ito. Kung paano ka sa maliit, ganun ka din sa malaki. Uulitin ko po yun. Kung paano ka sa maliit, ganun ka din sa malaki. Kung hindi mo na ma-manage yung maliit na biyaya, paano ka pa kapag binigyan ka niya ng malaking biyaya? Yan ang pinapahiwatig. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Dito sa turo niya, ang meron, dadagdagan. Ang wala, kukunin pa. Masakit pakinggan, pero totoo. Kapag ang biyaya pinapabayaan, lumiliit. Pero kapag ang biyaya pinapalaki, diyan dumadami. Amen? Kaya nga, ang tanong ni Jesus, hindi yung kung ano ang hinihingi mo. Ang tanong ng Panginoon para sa ating lahat, ano ang gagawin mo kapag meron ka na? 3 magandang payo para sa inyo ngayon. Una, ayusin mo muna yung hawak mo ngayon. Bago ka humingi ng next level, ayusin mo muna yung current level mo. Amen? Pangalawa, ilagay mo sa tamang patungan ang ilaw mo. Anong ibig sabihin? Kung may talent ka, gamitin mo. Kung may trabaho ka, galingan mo. Kung may pagkakataon ka, sulitin mo. Huwag mong itatago at sasayangin ang bigay ng Diyos sa iyo. Pangatlo at kahuli-hulihan, sukatin mo ang sarili mo. Hindi po lahat ng delay ng Diyos ay rejection. Minsan ang ating paghihintay ay training. Minsan ito po ay protection. At madalas ito po ay preparation. Mga kapatid, makakaya hindi ka pa binibigyan ng Diyos ngayon sa iyong pinagdarasal. Kasi alam niya, kapag dumating iyon, hindi mo kayang alagaan. Kaya, imbes na sabihin mo sa Kanya, Lord, bigyan mo ako. Ang mas magandang sabihin mo, Lord, ihanda mo ako. Lord, turuan mo ako. Lord, hubugin mo ako. At kapag nakita ni Lord na faithful ka sa maliit, hindi ka na magmamakaawa para sa mga malalaking biyaya. Siya mismo ang magbubukas ng pinto ng langit para makatanggap ka ng grasya. Hindi nakakaunti o hindi sobra-sobra. Amen. Mga kapatid, hindi sinasagot ng Diyos ang ating dasal, hindi dahil hindi tayo mahal ng Diyos. Kapag hindi niya binibigay ang iyong hinihiling, tignan mo din yon bilang kanyang pagpapala. Unanswered prayers are also God's blessing. Sino mga pinagkakalooban ng Diyos? Yung mga handa. God does not give what you pray for. God will give you what you can manage. Kaya nga, ang magandang dasal para ngayon, Panginoon, ihanda mo ako. Panginoon, turuan mo ako. Panginoon, hubugin mo ako. Kung sino ka noong maliit, ganun ka din sa malaki. Having more will not improve your life, but improve yourself and you will have more. Anong unang dapat ayusin mo sa iyong sarili? Yung pag-uugali mo, yung habits mo, your patterns in life will reveal your true self.
Hindi mo naman maitatago yung nakasanayan mo. Di po ba? Kahit na pagalingin ka ng Panginoon, pero balik ka pa rin doon sa pagkain mo, puro chicharon. Ganun pa rin. Di po ba? Kahit natambakan ka ng pera ng Panginoon, kung lustay ka naman, palagi kang nag-order sa Shopee, sa Lazada, palagi kang nakikipag-inuman, nililibre mo lang lahat ng mga tao. So ask yourself that question, do I manage the graces of God properly in my life? Tingnan mo muna yung pag-ugali. Yan ba ay marunong magpahalaga? Marunong ka bang magpayaman sa binibigay ng Diyos sa iyo? Paghanda ka na, diyan darating ang mas maraming grasya.